Welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, merong nag-comment sa aking video na ito yung video na ginawa ko. Tapos nag-comment nakalagay dito at user XV6 IS3PF9U. 2 days ago siyang nag-message. Tapos ngayon ko nabasa. Ang question niya po, ang sabi niya, good afternoon, ask ko lang po tungkol sa birth cert ko, yung middle initial na nakalagay po, tulod. Ang ginagamit ko mula elementary, high school ay tulod. Pati mga ibang valid ID ko, taman ko na lang po yung PSA ko dumating, ano po dapat gawin? May mga requirements kailangan at paano kukuha ulit ako ng mga valid ID? Kasi po, kukuha ako ng passport. Yun yung question niya. So, ang sagot po dito, hindi na po kayo kukuha ng mga ibang valid ID, ipapakorek nyo lang po yung PSA po ninyo. Pag pupunta po kayo sa City Hall, kung saan po kayo naka-register, dalhin nyo po yung birth certificate nyo, at yung mga IDs nyo din po, ipapakorek nyo po yun sa City Hall po. Sila na po magko-correct, depende po yung payment sa City Hall at kung gaano katagal, depende din po sa City Hall po ninyo kung saan po kayo naka-register. Bago po kayo kumuha ng passport, kailangan maayos na po yan kasi lahat ng mga ID nyo po ay LUD, pero nakalagay sa nyo po LOD. So, kailangan ipakorek nyo po yun muna para makakuha po kayo ng passport. Kasi yung akin din po, ganyan din po yung case nung sa akin. Middle initial naman po yung sa akin, yung I naging E. Kaya pinakorek ko po siya. 3 letters po yung pinakorek ko. Ang binayaran ko po almost 3,000. So sa inyo po, kapag isa lang, medyo mababa naman po yung babayaran ninyo. Ang requirements po na dadalhin nyo, kinuha kasi sa akin yung mga birth certificate ng parents ko, tapos 2 birth certificate ng kapatid ko kasi meron akong kapatid. Then kung wala naman kayong kapatid, wala na kayong maipoprovide. And then not sure po kung kukunin din po ng City Hall ninyo yung birth certificate ng parents nyo. Tapos, pinaprovide ako ng alin man doon, kung school record, baptismal, ganun po, mga requirements na nagpapatunay na ganun yung apelido nyo, ganun. Doon po kasi sila magbe-base. Tapos, nung ako po, meron lang akong interview, then depende po sa City Hall niyo kung magkakaroon din kayo ng interview kasi legal na process kasi yung gagawin nila, kaya mga notaryo, kaya kailangan questionin talaga kayo kung ano yung mga tama, tas ano yung papalitan, i-confirm sa inyo kung ito ba yung tama, ito yung mali, mga ganun po. So, pupunta po kayo sa City Hall po ninyo kung saan kayo malapit. Hindi nyo na po kailangan kumuha ng mga ID. Ang kailangan nyo lang pong gawin, ipaayos nyo po yung spelling ng birth certificate nyo. Sabihin nyo po, yung U, naging O. Yun lang po ipapaayos nyo. Yung mga ID nyo, wala na pong problema yan. Basta, ipaayos nyo na po siya kaagad kasi meron lang siyang mga, depende sa mga City Hall kung gaano katagal. Yung akin po, almost 1 month. Tapos yung iba kasi, may mga nagko-comment na 3 months daw, 4 months, 6 months, meron daw umabot ng taon. Kaya, ipaprocess nyo na po kaagad and then itanong nyo po kung gaano katagal. Kasi isa lang naman po yan, so mabilis lang naman po yan. Pero depende pa rin po yun sa City Hall kung gaano sila kabilis mag-process. Kaya kung ako po sa inyo, ipaprocess nyo na po kaagad para magawa na po nila at makakuha na po kayo ng passport. So, meron din akong video dyan kung paano kumuha ng passport, kung ano mga requirements. So, yan, pwede po kayong manood. So, ilalagay ko din po dito para meron po kayong idea. So, thank you po sa pag-comment. So, sana po ay ma-process nyo na po kaagad yung inyong PSA, yung spelling po na isang letter para makakuha po kayo ng passport. So, good luck po. Good luck po kung ano po yung mga plan nyo sa buhay. Good luck po So, thank you po sa pag-comment. At thank you po sa panonood ng aking video. So, sana po ay nakatulong itong video na ito para maayos nyo po yung inyong birth certificate na mali. So, salamat po sa panonood. God bless.